Happy Tuesday, bestie. Happy Tuesday, bestie. And, sino to? Sino ba tong kasama natin? Happy Tuesday, besties. Happy Tuesday, ate! Happy Tuesday. Alam mo, plano ko sana na na mamaya ko pa siya introduce. Muna tayo. Yung paandar muna ng konti kasi di na tayo nakati. Wala Walang pagpapanggap na nagawa ngayong araw. Yeah. So, first time namin na nakaupo dito sa sofa. Alam ko matagal nyo na nakikita. Bakit hindi nyo inupuan yung sofa na yan? So, this time nakaupo na kami because we have a very, very special guest. Her name is... Nadine Lustre. Nadine Dong. Ganda ko. Nadine Lustre talaga sasabihin ko. Okay. Ayun, totoo ba? Oo, Nadine Lustre sasabihin ko. Anyway, we have here Miss Faith. Hello. Sa ating audience. Hello, hi, mabuhay. Ako po si Faith, 27, and hindi na ako single. Oh my gosh. Yeah. Guys, ako lang to. Ano ba? Nagkwento. O sige, go. Okay na. Yeah, she is Faith, the Filipina diva. Binigyan mo ng title. Ano ba yan? Agawan natin si Marina Summers. Oo nga. Sorry, Marina. So, Ayan. To those na first time pala mag-watch, my name is Fritz. I'm 25. I'm Chatty, 26, single. Yes. But not ready to mingle. ang sikip. Who's to say na hindi siya ready to mingle? Oo nga. Anyway, we have here right now a very special merienda din. Yeah. What's that, bestie? We have donuts from Lola Nenas. Anong donut to? This is yung triple cheese classic nila. Triple Diba, cheese very donut. very pampamilyang Pinoy. Yeah, pampamilyang Pilipino. Anyway, kaya itong merienda natin ngayon, it's because today we would be talking about a very special topic na feeling ko maraming taong makaka-relate. Today we would be talking about family setups, marriage, lifestyles, and more. But before we start, please Do the honors. Do the honors. Totoo. Kuha muna tayo para matikman mahiya. natin to. Kayo? Ako kukuha talaga ako kasi Ikaw muna. ang tagal ko na Kulanto siyang kayo. kinikrave, siguro mga 1 month na. Tapos sabi ko, sige ako nga, din. tiisin kong hindi kainin kasi may ganito tayong episode ngayon. Nag-uusap kami nila Blab na gusto namin matry yung Lola Nenas talaga. O, diba? Ang sarap. Podcast o mukbang. Anyway, habang kumakain tayo, hindi namin nabanggit kanina, pero nakamiss out tayo ng sobrang importanteng detail. Yeah. Yeah. Si Faith, can I just call you Faith? Wag ng ate. Sure, For this. Fritz. O, diba? Fritz ba yung ano mo dito? Yes, Fritz. Si Faith ay ang older sister ni Charity. Yeah. Hindi halata kasi... lang! We've been... hindi. We were schoolmates. Yeah. And, older kayo ng one year batch ahead. lang. 1 year lang. And, siguro, just to let the audience know kung sino tayo sa buhay ng isa't isa, I think the best thing na we can do is the same thing ng ginawa namin ng Friends episode. Can you share at least siguro one funny, or kung di man funny, memorable memory that you have with us? Siguro, hindi man kami magkasama or kahit hiwalay na memory. Whatever suits your bubble. Siguro dahil kapatid ko naman siya, yung memory na lang na tayo. Parang wala namang Sige, special. Wala akong ma-share. walang memorable. Charot. Ay, hindi. So, araw-araw niyo magkasama? Wala. Wala. Parang normal na lang. Hindi magkasama tayo. Basta nare-remember ko, pag gusto ko bumili ng iPhone, ikaw talaga yung gusto kong kasama. Kahit wag na isama si Chatty, basta ikaw yung gusto kong kasama. Kasi nga, knowledgeable siya sa talagang sa gadgets. Sa specs ng mga device. At saka kunwari parang ito lang yung gusto mong bilhin, talagang sasabihin niya na mas maganda to ate, mas better to sa camera and such, ganon. Ayun yung favorite kong memory. Nag-Green Hills tayo noon? Nag-Green Hills. Tapos, ayun, yun yung Hala, memorable can I just ko. say, I remember yung time na yan, kung sweet memory sa'yo yan, sa akin bittersweet siya. Kasi Oo, kasi nawala yung AirPods ko doon. AirPods mo! Naalala ko!
Kasi dati, syempre high school pa ako. Ay, college, nung first ni-release ata yung AirPods. So, hindi pa ako bumibili ng original. Tapos, first time kong bumili ng original na AirPods. So, dinala ko, sabi ko, sige nga kasi gusto ko habang nasa biyahe, asaya naman makinig na music. Nawala ko siya. So, ang sakit. Pero okay lang, napalitan ko na siya. At Yes. original na. Yes, di na tayo bumibili ng, you know. Fake. Ako din, yun yung isang flex ko sa life ngayon. True. Hindi na para mag-class A. Oo, hindi na Green Hills ang iPhone. And with that, thank you, Lord. Thank You, Lord. Kumanta. Beanie. Ikaw naman, bestie. Funniest na lang. Funny memory ko kay... Parang alam ko na yun. Kaya activate. Alam ko na yun, Bear. Kahit tumatawa ko pala. Naglalakad kasi kami eh. Bawal pigilan ha. Dapat totoo. Sige. Naglalakad kami nun. Tapos parang nakalimutan ko kung anong pinag-uusapan namin. Pero na-bring up ko si Martin Rivera. Parang ganon. Tapos sabi niya, Martin Rivera, di ba yun yung yung asawa ni Pop? Ay, ni Pop Fernandez. Tapos sabi ko, Pop talaga, walang S. Sabi niya, bakit? Ano ba dapat? Tawa ka, Be. Be, yan yung lagi na sinasabi. Bakit yung Pop process niya? Yung S ilalagay sa simula. Bakit spop na naman natin? Pop Fernandez. Kasi hindi ko talaga alam na simula pagka umiyak ako. Mula pagkabata, alam ko talaga Pop Fernandez lang siya. Pero girl, may narinig ka ba? Pop Fernandez. At sobrang random na pinag-uusapan nyo sa kalagitnaan ng initan si Martin Rivera. Kami sa papasok kami sa tutuban. Sabay kaming, parang high school pa tayo. High school. Okay, Miss Pop Fernandez. Ay, isa pa. Sorry, alam ko isa lang dapat, pero nakakatawa kasi talaga siya. Too funny not to share. What's that? Ganon din, parang meron din siyang sinabi na, na something. Tapos, ang sabi niya, ay, Street Mart. Tapos sabi ko, Street Mart talaga, walang S. Sabi niya, bakit ano bang Street Marts? Uy, baka akalain ng audience, bobo. Bobo po ako, pero di Akala ko huli na yung spot. Intentional ba yun, ate? Nag-joke ka lang ba? Issue ka ba sa S, be? Sa placement ng S? Hindi. Ayun lang. Thank you. Next. So, ang pangalan kasi ng podcast namin is, alam mo kung ano ba, ate? Ano? Steakout Tuesday. Sa unahan yung S. Sa una. Nalito na rin kami sa placement ng S. Anyway, ako naman, feeling ko hindi siya funny memory eh. Pero I think yun yung most memorable na memory ko with, first memory ko I think of Ate Faith. Yes, kasi we were classmates since we were in second year high school. And we had this class sa English na ang activity natin is magde-declaim. Declamation piece, Declamation. I will live this day as if it Yes. is my last. And doon kita una nakita, parang si Faith, siya yung pinag-example sa harap namin na how should this piece be performed. Ganon siya pinakita. So sabi ko, ay siya ang standard. Sige nga, pakinggan ko nga. So laban na laban siya. Hanggang ngayon kaya sa ulado ko yung pyesa, I will live this day as if it is my last. Ganon siya. And she had that British accent. Tama ba? Tama ba ako na may ganong eksena yun? Siyang ganong... Or baka na ano ko na lang sa memory ko yun. Inantihan ko lang yung pronunciation, pero hindi ba British yun? And dahil doon, nag-strive talaga ako to work my way para sabi ko, ay gusto ko din ganun ako kagaling. Ganon. Siya talaga ang inspiration ko. And then, ang nangyari, nag-perform ako. Nagustuhan din naman ng teacher. Tapos, pinag-example niya din ako sa kabilang section. Pero nung nag-example na ako sa kabilang section, pumali ako. So sabi ko, parang sinisisi ko si Ate Faith. Dapat di ko na pala ginagawa. Anyway. At least nasalo nung ano. Oh, magaling naman pala siya sa mag-declaim. Oo. Yes.
Nasalo, thank you. You're welcome. Ikaw talaga ang I know. bestie Alis ka ko. muna, Baka siyang tunay kong kapatid. Bestie. Bestie. So, let's move sa topic na pag-uusapan natin ngayon. Today, we would be talking about marriage. So, I have this guide question na pwede nating sundan so that yung topic natin maging free-flowing lang. So, the question is, Faith, very Yes. very Job TV interview. show. Correct. Do you see yourself getting married soon? And what are your thoughts with having kids? Ooh. May nakikinig sa ating audience. Madali lang siyang sagutin. Siguro kung walang nakikinig. For context, nandito po sa likod ng camera ang jowa ni Ate Faith. Love. Yes. Oo. I see myself getting married, but not like soon. Paano bang soon? Like 2 years after? Ganun ba yung definition? Do you ng have soon? an ideal Timeline? age? Yes. Oo, meron naman. Ang ideal age ko for getting married is 20... ilang taon na ba ako? Nag-isip 27. 20, siguro mga 29? Oh my gosh, PJ, 2 years na lang yun. Actually, tinaningan na rin ako ng boyfriend ko. Kasi, Tinaningan to terminal illness. Hindi kasi, na siya, 33 years old na din yung boyfriend ko. Tapos ayun, sa kanya kasi, ang gusto niya din, after 2 years, gusto niya na rin na mag-settle down. So ako, nung nabanggit niya yun sa akin, bigla rin akong nagkaroon ng timeline sa sarili ko. Kasi actually, nung single ako, wala siya sa isip ko na ikakasal ako. Okay lang sa akin na maging matandang dalaga ako, single for life. Yes, para sa'yo lahat ng money. Ayun talaga. Diba, wala kang gastos and all. Yung pera mo lang talaga. Hindi mo siya papambili ng diapers, ng gatas. Walang gagastos sa Kumbaga, nakasal. hindi mo pa kasi siya priority. So, parang Pero nung hindi dumating siya for sa life ko, biglang nagkaroon ng, oo nga, no, kung nakikita niya na yung sarili niya in 2 years na magpapakasal ako, kailan ko nakikita yung sarili ko na ikakasal? Napaisip ka tuloy. Napaisip din ako. And I guess, ready na ako if 29, ikakasal na din ako. Or kasi kung i-align ko yung timeline niya sa timeline ko, so ako 29, feeling ko, ready naman na din ako 29. Kasi syempre titignan mo din financially, emotionally, physically, kung ready kang magpakasal. So is it safe to say that your decision, I mean that timeline in your head, is heavily influenced by the mindset of PJ? Would you say? No. Siguro nagkaroon How lang did it ng... come to you? Paano? parang nakikita ko tanong ni Fritz, were you planning this just because may pressure na yung partner mo is expecting, or is it also your own decision na mapunta sa ganyang plan? Kasi as you were saying earlier, before, you were single and you don't have that plan in your head yet. But afterwards, PJ came and then suddenly all these butterflies. Butterflies! Diba? Hindi siya heavily influence eh. Siguro nilagyan niya lang ako ng thought na para pag-isipan ko din. Like, gets ba? I mean, wait lang. Verset? Feeling ko, Gets the ba? word you're looking for is pressured, not influence. Hindi siya... Kasi influence siya. And it's not a bad thing, di ba? Influenced, yes, pero But hindi... not pressured. But not pressured. Kasi alam ko namang at the end of the day, nasa akin pa rin yung desisyon kung mag-yes ako or hindi sa married life. So, yeah, I guess, hindi ako pressured. Kasi actually, pinag-uusapan din namin siya ni PJ na... Wow! may ganyan na agad topic. Parang ligawan pa lang ata, no, love. Taray, ligawan pa lang may mga... Wait, parang may violent reaction dito. Parang may threat. Taray, Open siya sa mga ganong bagay. Kasi alam niya naman na ako, i-take ko man siya, hindi ko siya tinitake the negatively. Kasi open-minded tayo eh. Yeah. Ayun. Can I just say na gusto ko yung ganyang type ng relationships where you're open to discussing difficult things and future plans moreover.
Yeah. 'Di ba? Kasi you have to be aligned sa kung anong gusto mo maging. Kasi like, when you're 22 or say 21, if pumasok ka sa relationship na pure, dating lang, getting to know each other, then understandable pa siya. But, may time na this kasi. age, 27, na talagang hindi na din kasi pwedeng yung boyfriend-girlfriend thing sa atin, hindi na rin siya yung parang laro lang eh. Talagang ito nasa serious relationship na talaga. So para syempre, hindi ka naman na bumabata pa. Na-appreciate ko na in-open up sa akin ng boyfriend ko yung mga ganong mga bagay. Kasi ako, wala talaga, syempre dahil first boyfriend, wala akong idea na pwede na pala pag-usapan yung mga ganong bagay. Nabigla ka ba nung in-open up yun? Hindi, actually, hindi ako nagulat. Kasi, Kunyari ako si PJ. Ang tawagan niyo, sorry. love. Malalim boses. Guwapings boses, malalim. Bakit ba tawa? Game rule na ito. Okay, go. Love, okay lang ba sa'yo magpakasal? Nagulat-gulat. Best actress. Nagulat-gulatan. Hindi niya hindi ganyan niya inopen. Kasi actually, nagsisend na siya sa akin ng mga video sa TikTok. Yung mga ganon. Yung parang, I see myself with you, getting married with you, having kids with you. Yung mga ganon video sa FYP. Sa FYP. na sinesend niya sa akin. Kaya, dun pa lang, nagkaka-idea na ako na, May hunch ka na. Oo, may hunch na ako na, ang gusto niya sa akin talaga is serious relationship. Na eventually, na committed relationship. Na eventually, itong boyfriend-girlfriend thing na meron kami will turn into something more serious. Something more husband. Matrimony. Yeah. Matrimony! So, ayun. Kaya may hunch na ako. Kaya pag in-open, Dog show to magkapatid today. ako kasi nagtali ng hair niya, kaya masarap guluhin. Charot. Kaya yun, nung in-open up niya sa akin in real life, like pag nagkukwentuhan lang kaming ganyan, hindi na din talaga ako nagulat kasi may idea na ako in the first place. And is that something ideal for you? Yes. I'm so happy for you. Thank you. Can I just say, grabe. Nung kinikwento niya sa akin yung love story niya, parang feeling ko kinikilig agad ako. Uy, pati ng kilig. Yeah. How about you, bestie? What are your thoughts? Kasama ka sa podcast na to. Hindi. Ikaw guess. Maganda nga yung dynamics nila kasi hindi lahat ng tao open agad sa ganung usapan, 'di ba? Kasi nakita ko sa kanila na pares na aligned sila sa goals nila sa relationship. And maganda 'yun kasi nga ibig sabihin mag-work talaga sila kasi may iba paano kung yung iba is gano'n na nga yung mindset. Ay gusto pang kasal na siya. Parang naghahanap na talaga siya ng someone to settle down with na pang lifetime na. Tapos yung isa hindi pa naman pala ready sa ganun commitment. So mahirap yung ganun. So, masaya ako kasi parehas nga sila ng goal sa relationship nila. Sister approval caught on camera. Oh, thanks. Ready na maging tita. But how about if we were to talk sa personal opinion mo? What are your thoughts regarding marriage and about having kids? Siguro same kami ni Ate Faith na since single pa, wala talaga siya sa priority ko. And kung tatanungin ako ng long-term plans ko about it, I'm not closing any doors. Kasi hindi naman natin alam mo, magkaroon nga din ako ng partner na magpaparealize sa akin na I want to have children, I want to have a family, ganyan. But as of now, same kami ni Ate Faith na hindi kasi siya basta-basta yes or no lang eh. Maraming considerations bago mo ma-reach yung ganong conclusion. And as of now, alam kong hindi pa talaga ako built for that lifestyle. For marriage. Yeah, kasi na-realize ko to actually nung nagkasakit yung isa kong pusa, si Yungels. Kasi, sobrang nabigla ako sa medical bills niya. Like, sa vet bills niya, sabi ko, oh my God, paano kung totoong baby to na sugod sa ospital or biglang I'm not ready. And sobrang irresponsible ko sa part na yun kung gugustuhin kong
magkaroon ng anak tapos alam ko sa sarili ko na I'm not financially well off and capable to provide basic things na kailangan meron Medical talaga needs. meron ng isang anak, parang ganyan. So as of now, sarili ko pa lang yung ini-investan ko ngayon sa financial side. Hindi pa ako tapos sa sa sarili ko, like hindi pa nga ako fully insured. Ayun yung mga tinitingnan ko na mga factors before I can say talaga na I'm ready. But to just summarize yung sagot ko, I'm not closing any doors, but for now, I'm not thinking of settling down and having kids. That's valid. Ako naman, when it comes to marriage, alam ko agad na I wanna get married. Although, siguro yung 10-year-old Fritz would be surprised. Kasi I remember nung elementary ako, sinasabi ko na ayoko mag-asawa, ayoko magpakasal. But then, siguro when my mind started to mature, I feel like may end goal ako na ikasal, ganon. Like you see yourself sa ganong lifestyle. I see myself, married, although, I just have to say na I don't see how it would happen pa at the moment, knowing na same-sex yung kami ng partner ko and yung laws sa Philippines, wala pang ganon and it's very limited. But when it comes to having kids, feeling ko ako, solid yung opinion ko na I don't wanna have kids. And it's something na hindi ko aasahan na masasabi ko kasi super malapit ako sa mga bata. Yeah. Like mga pamangkin ni ganito, mga bata maliit na ganyan. Sobrang malapit sila sa akin and I feel like I'm good with kids. Although, hindi ko lang talaga kaya siguro na kung sarili kong anak na yung bubuhayin ko. Paano kung adoption? You don't see yourself din na Gusto ko lang malinawan if that decision is because you're in a relationship na hindi mag-work na magkaroon ng sarili ka talagang anak, or is it something na talagang you don't see yourself as a father figure in general? Maybe more on the latter. I really Father don't see figure. myself as a father figure. Parang okay na ako, natito ako. Ganun, pag may tumawag sa akin na papa or daddy, hala. Parang di mo branding, gano'n. hindi ko ata kaya yung ganun. But same thing as you've said, ang hirap mag-close ng doors kasi I remember myself na hindi ko nga iniisip na gusto kong mag-asawa, but then I have that plans in my mind na. So something like that. Siguro most of the things that I can work with right now is how to live my lifestyle. Ganon. How do I achieve the lifestyle that I want? That being said, part of the topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon is yung sumisikat ngayon at patok sa mga chikiting na dink and sink lifestyle. Are you guys aware of that? Yeah. Double income, no kids. And single income, no kids. What are your thoughts about that? Akin, I agree with people na kahit double income sila, ayaw nilang to have kids or kahit single income na no kids. Kasi sa panahon talaga ngayon, ang hirap maglabas pa ng tao na alam mong ang up na ng system. Bao natin. nagmumura. Pwede. Charot. Nagmumura nga ako dito. Maski ako, pinag-uusapan din namin yan ni PJ ngayon. Kung tatanungin mo ko like recently, like kunwari after ikasal, to have kids agad, pag-iisipan ko pa din siya. Kasi hindi lang ngayon, kahit financially ready ka na or capable ka na magkaanak, ang hirap pa rin lalo na kung yung system na dadatnan ng anak mo, ganitong sistema. May kita mo sa balita na ang gulo-gulo ng Pilipinas. Parang ayokong datnan niya yung ganong mundo. So, Paano kung I'm mangingibang thinking, bansa ka? Oo. Depende sa bansa. Pero kung mangingibang North Korea. bansa ako, ayoko din, girl. Mangingibang bansa ka na lang sa North Korea mo pa ako dadalhin. Huwag kayo magbanggit ng mga bansa na tsaka, mamaya makancel tayo. Oo. Sabihin ni stereotype natin yung bansa nila. Oo, girl, bakit ka ganyan? Hindi ko mag-podcast. Ayun. Pero I agree with them. Kung kahit may income sila, ayaw nilang to have kids pa rin. Kasi parang hindi lang naman ganun hindi lang naman financially, sa financial aspect yung i-consider mo kung gusto mo to have kids. Kailangan emotionally ready ka din. Kasi syempre pag may kids ka na, hindi mo na
hindi mo naiisipin yung sarili mo. Like, kung stress ka, kung depressed ka, kailangan mo yung kalimutan pag meron ka ng anak. Kasi nandoon na yung sole focus mo. Physically, baka kasi din naman hindi kaya to bear a child. Or kaya na to bear a child, pero meron siyang mga heart, like may mga heart failure. Meron ganun eh. So may complication. May heart complications sila. Tsaka mentally, baka hindi pa din naman kasi talaga ready to have a child. So yeah, I agree with that. So tinotolerate mo yung, I mean, hindi mo ini-invalidate yung, hindi ko ini-invalidate. Yung pagkakaroon, yung pag-choose ng ilang tao sa dink and sink lifestyle. Tsaka ang dami ng tao sa Pilipinas. Hindi na nga tayo magkasya sa Maynila eh. Ako ito kasi, nag-search ako sa TikTok actually nung dink and sing na TikTok. Tapos di mo inano. Tapos parang pala siya sa US, hot topic talaga siya kasi ginagawang flex ng tao, ng mga influencer, na it comes off as bragging rights. Kaya naiinis daw yung mga netizens sa mga influencer na dink and sing. Kasi parang ang mga TikTok nila panay, this is the life of a 29-year-old dink versus a life of... Yung parang nagsiskit sila ng ganyan. So parang... So may shame. Oo, inaano nila. Hindi ko alam na ganun pala siya tinatanggap sa ibang communities. Parang ganyan. Well, for me, parang, sige, the annoyance is there kasi parang ginagawa ngang flex or something like that. But to me, parang hindi pa rin naman siya ka-cancel. Kasi that's their choice. Diba? Parang sino ba naman tayo para Correct. I feel like ang dapat i-cancel dyan is yung mga influencers and not the certain lifestyle. Oh, the certain lifestyle. So, parang na-generalize tuloy yung mga nasa ganong lifestyle na lahat sila, ginagawang bragging rates ang pagiging dink and sink. And sana, sa mga nakakanood nito, na may ganong, perspective, sana hindi nyo i-generalize. Kasi nga, tulad ng nasabi ni Ate Faith, hindi naman lahat ng tao ganun yung, yung reasoning, bakit nasa ganun silang lifestyle na para lang masabi na, ay, kasi gusto ko ng, laging nagpapalit ng bagong phone. And parang for me naman, kahit namang reason ng isang tao, that's their choice. And dapat wala tayong say doon. Kasi they don't owe anything sa inyo. Mind your own business na lang, di ba? Parang masyado nagiging entitled ang mga tao na diktahan ang bawat isa kung paano sila dapat mabuhay, di ba? I agree. Totoo. And shaming others for the lifestyle na gusto nila for themselves is something na hindi worth bragging about. I just have to say that feeling ko. Although for me, my thoughts about dual income, no kids. It's a financial partnership, coming from the name itself. And having to choose that lifestyle, you get the pros. Diba? Like, in terms of money, meron kayong more disposable income sa household yung dalawa. And in terms of freedom naman, mas may freedom ka to choose and pursue the career that you want. So, choosing the dink or sink lifestyle, I think more of the reasoning is because may gusto kang i-pursue and patunayan sa sarili mo. However, it's really far-fetched from the usual and traditional family that we have, yung nuclear family wherein merong mag-asawa and merong isang breadwinner. I think prevalent kasi tong gantong type ng family sa Western culture after World War II nung 20th century. So, kumalat na siya, and knowing na Philippines, heavily influenced tayo by the Western culture and moreover Catholicism din, na malaki ang paniniwala about sa patriarchy, hence yung may isang breadwinner. Ganun yung na-adapt natin. So I think meron pa ring stigma to those dink and sink couples or people who wanted to live that lifestyle, mostly because some cultures, ang end goal nila is for people to have kids. Parang yun talaga yung ultimate goal nila in life. So, nakikita pa rin natin to even sa mga artista di ba? 33 na siya, 36 na siya, ganyan, 40 na siya, but di pa siya mag-anak, sobrang yaman na niya. Ang selfish niya, iparamdam mo, ipamahagi mo naman ang mundo sa anak mo. So, we often hear that pa rin up until now. Kaya, the challenge really is hindi yung i-shame sila, but to understand and moreover accept na walang one size fits all na lifestyle for us, 'di ba? What works for you
may not work for me, and same goes, Vice diba? versa. Vice versa. Na-mention mo kanina yung influence ng church sa Yes. mindset ng mga Pilipino. Napansin ko rin kasi lalo sa Facebook. Actually, may mga nag-viral na before, 'di ba, na mga discussions about dink and sink lifestyle, lalo sa choice ng babae na maging single and not to bear children. Parang ang daming nagko-crucify sa mga babae na pinipili nila na wag mag-anak. Parang masyado nilang krino-crucify, sinasabi ang selfish daw sa part ng mga babae na gustong maging matandang dalaga or mag-asawa pero hindi mag-aanak. Kasi nga may mentality talaga ang church na kailangan pag mag-asawa may anak. Oo. Parang ganun. And guys, it's 2025. If it works for you, yung ganong traditional mindset, good for you. Pero katulad nga ng sinabi namin nung Women's Month episode, yung lifestyle na dink and sink, hindi naman siya pinipilit sa'yo. Hindi siya fino-force na dapat lahat, katulad ko mag-isip na na yung mga babae, wag na rin kayo mag-anak. Hindi naman ganun, 'di ba? So, dapat kayo din, irespeto nyo rin na hindi rin naman yung mindset na kailangan pag babae, automatic mag-aanak. Wag nyo rin parang ipagpilitan na ipasunod sa lahat din ng tao. Wag niyong i-expect na yung mga tao is ganun din yung mindset, 'di ba? Respeto lang talaga sa free will ng bawat isa. Tsaka yun, baka naman kasi sabihin nung iba na ini-encourage natin sila na wag mag-anak pag hindi kailang. Kasi may mga girls talaga na pangarap din na magkaroon ng anak. So, ayun na lang, respetuhan na lang. If gusto nung isa na magkaanak, hayaan natin siya. Kasi may iba din naman na parang sinistigma sila na parang, nag-anak ka na naman. Si Iya Villania, ayun. Di ba? Parang sinasabi, may anak na naman sila ni Drew. Kung Kaya gusto, nga, nalilito na oo. tuloy kami. Pag may isang nagsabi na ayaw niya mag-anak, sinishame nyo. Pag may isa naman na anak din ng anak, sinishame nyo din. Diba? So, saan lulugar? Oo, kasi kung may capable naman si Drew at saka si Iya, at saka mukha namang planado yung pag-aanak nila. Gusto talaga nila ganun karami. Hayaan natin sila. Hindi yung parang laging ginawang meme na si Iya at saka si Drew about sa pagkakaroon ng maraming anak. Ang bottom line lang talaga dito is let people live their lives as they please. Diba? Yes. Huwag tayong entitled sa buhay ng ibang tao. Ayun lang naman pinuputok ng butchi namin. I agree with that. Pero to an extent lang sana ha. Like, to those people na aware na kayo na hindi nyo talaga kaya mag-anak and you can't even provide for yourself, please, uulitin ko, wag na kayo mag-anak. I'm Let's encouraging double, you na wag na muna. Hirap Double na po check ang the buhay. Oo. Dapat may checklist din kayo kung kaya nyo na ba na mag-anak. Sa partner nyo, tanungin nyo din yung partner nyo kung gusto nilang magkaanak. Kailangan mutual respect din talaga siya. Kasi at the end of the day, ang kawawa ay ang Ang bata. bata. But if you guys have the privilege, wag na lang tayo magpakialam. Oo. Pakilamanan. But you know what? From a marketing perspective, as someone who graduated with a degree in marketing, may ambag. Diba? There are a lot of businesses and firms who sees dink and sink couples as a demographic na rin. So, most of them, meron silang mga disposable incomes nga, as I have said. So, yung purchasing power nila is relatively big, diba? And that being said, I think it's a lot of help din sa ating economy. And I feel like doon ako siguro papasok na lifestyle. Hindi pa man ako officiated as someone who's married, but I'm living with my partner. And both of us have separate income. So, technically, di ba, considered na rin Dink as na nga dink kayo. yun. And there are still struggles. Hindi pa rin siya smooth sailing. Kaya nakikita ko na pag mag-anak pa, oh my gosh, hindi ko talaga siya kaya. Tulungan ko na lang economy, di ba? Through my taxes, sa mga purchases ko, sa income ko. And then with that, baka in hopes na meron tayong good governance soon, mas magkaroon tayo ng magandang allocation for the taxes na we've been paying for. In terms of, wedding. There are different types of wedding dito sa Philippines. We have civil wedding and church wedding. What's your preference, ate? Knowing na may nakikinig sa likod ng camera ulit. Nagtitake notes na yan. Ako, personally, mas gusto ko talaga yung church wedding. Kung gusto ko talagang magpakasal, gusto ko na sa church. Because? Wala, gusto ko mo lang siya sa because? church.
Gusto ko lang sa church. Hindi masarap kasi Does it na have yung... something to do with being religious? Yes. Malaking factor na yung relasyon nyo ay may basbas ng Diyos. Simbahan. Ng Diyos. Ng Diyos. Kasi sa relasyon kailangan, kung gusto nyo siyang maging matibay, dapat God-centered talaga yung foundation ng relasyon. Kaya for me, mas gusto ko talaga na church wedding, kahit simpleng church wedding lang. Kasi ang importante lang naman talaga, yun nga, makaharap kami sa altar at mabasbasan yung union namin. Though wala naman akong nakikitang mali din sa civil wedding, kasi mas accessible na kasi yung civil wedding ngayon kaysa sa church. Like, kung magpa-process ka man ng mga documents mo and all sa pagpapakasal, mas madali talaga ang civil kaysa sa church, lalo na kung biglaan ka and all. Pero, Bakit mo alam yan? Are you getting ready? Kasi syempre sa church, alam ko dahil nag-serve ako. Nag-lector sa kasal. Nag-lector ako dati sa simbahan. So, alam ko, may mga friends ako na secretary ng parokya. At yung nanay namin, dati siyang secretary ng parokya. So, napag-uusapan siya na may yung mga process behind the scenes. Process ng paglalakad ng pagpapakasal. Pag sa munisipyo ka, meron din ako mga friends na kinasal through civil wedding. Yes. At nagugulat na nga lang din ako na, mabilis lang daw yung proseso nila. Lalo na pag may kakilala ka sa loob ng munisipyo, napakadali lang. Semi-promotion ka pa ng mga under the table. May kakilala lang na nag-civil, pero hindi. Okay. Pero wala namang masama sa civil kasi parehas lang naman na mahirap paghiwalayin yung dalawang wedding na yun. I have a question though. Kasi I'm looking it up and I saw na there's a huge difference between civil wedding and church wedding. So civil wedding, it's seen as something na would officiate yung romantic partnership ng dalawang tao in a legal way. So, it doesn't matter kung magkaiba yung religion nyo. However, yung church wedding naman, may mga prerequisites siya. Say, for example, you have to have the same religion for some. And then, it's seen actually as a sacrament. And with that, I think meron pang mga ibang requirement you have to attend certain seminars. Yes. Pwedeng, kailangan na kumpilan ka. Ganon. What are the seminars na yung mga pagdaanan? basic requirements para maging okay kayong dalawa na ikasal? Welcome to How to Get Married 101. Oh my gosh! Para lang din may pulot naman ng viewers. Before ka kasi sa wedding, kailangan talaga siya ng seminars. Sa parish kasi, meron silang ninonominate na mga kunwari couple, Couples for Christ. Usually, sila yung nagbibigay ng talk about marriages. Sorry, this is for Catholic, Catholic lang po. Syempre yung iba pong religion, hindi na kami aware. So, ayun, may binibigay silang seminars na kailangan atenan talaga yun ng mag-asawa. So, pag hindi man atenan yun, you cannot get married? Mapoprolong yung preparation nyo for the wedding. Okay. Like, kailangan mo kasi makompleto yung seminars kasi it's for the benefit of the both na ikakasal. Kasi doon mo mas makikilala. Doon yung mas mapapagplanuhan actually. Doon mapapag-usapan yung paano pag gusto nito ng anak, ito ayaw gusto ng anak. So, paano kayo mag-decide for that? Financially, pinag-uusapan din doon. Like, seminars talaga siya sa mag-asawa. Yun yung maganda. Para alam din nila yung papasukin talaga nila. Anong tawag? Sorry. Certain hindi ko alam Pero hindi ko alam. Pero alam ko sa simbahan namin, kailangan ata may 5 consecutive na days. Hindi ko alam kung days. 5 consecutive sessions. Basta parang yung topics kailangan ma-discuss sa inyong dalawa. Pwede naman siyang by group, lalo na kung kasalang bayan. Pwede siyang ganun para isahang na lang. Usually, ayun yan. Ang mga nag-speaker dyan, yung head ng Couples for Christ, yung parish priest. Minsan, pag yung secretary ng parokya ay capable, like si mama, dati ginagawa niya yun. Nagbibigay din siya ng talk. And this is for free, no? Yes, this is for free.
Means may mga simbahan na donation lang talaga magpakasal. Alam ko sa Quiapo Church, pag nagpakasal ka sa Quiapo, donation lang talaga siya. Walang... May it be kasalang bayan or yung private weddings talaga? Oo. Nalaman ko lang to sa... Hindi ko alam yun. Nakala ko pag Quiapo, syempre grand, ako din, yan. I thought, kasi nga, di ba, malaking simbahan ng Quiapo. Akala ko mahal ng bayan. Pero sabi, kasi nga, di ba, dun kinasal si Angeline Quinto. Yes. So, meron akong kaibigan doon na doon nag-work sa Quiapo. Tapos sabi ko, magkano ba magpakasal sa Quiapo? Kasi nga parang, ang laking-laking simbahan nun. So, kailangan mong bayaran yung utilities nila. Yung amenities nila, kailangan mong bayaran. Tapos sabi niya, ano lang yan, donation lang. Sabi ko, talaga? Like, pati yung decoration and all. Sabi, yung decoration, hindi. Sagot na ng ano yun? Sagot na ng bride and groom. Pero kasi, meron naman na silang pre-decor sa simbahan. Like, ang dami ng bulaklak din sa Quiapo. So, kung gusto mo na lang talagang dagdagan, sa'yo na yun. Pero like, yung mismong yung para lang makapagpakasal ka sa simbahan na yun. Donation lang. Tapos kung gusto mong mag-aabot ka lang ng, alam ko pati stipend ng pare sa Quiapo. Sorry, ano yun? Stipend. Parang yun yung bayad mo parang sa pare. talent fee mo. Talent fee ng pare. Sa nag-preside ng kasal. Stipend yung tawag doon. So, ayun. Yung stipend ng pare, alam ko donation din. Wala silang binibigay na certain amount na kailangan ito yung bayaran mo. Very new to my knowledge lahat tong Same. napupulot ko ngayon. Mas maganda kung may kaibigan kang pare. Kasi minsan friendship card na lang yung yung aanuhin mo eh. Paano pag face card? Charo. Father, kasal mo naman ako. Pwede, depende sa pare. Going back to that seminar, I feel like even if civil yung wedding, I don't know kung may gano'n na talaga, pero I would prefer sana na may gano'n. Requirement, no? Na maging requirement siya. I've heard this sa podcast ni Slater Young and Chris Uy, sa Sky Podcast. They went through this 3-day weekend of seminar, sinabi nila. And may mga ganong questions daw. So, the questions na mga nandun, they were already able to talk about it before kasi they have a relationship na very open sila sa isa't isa. And the couples around them, sabi nila may mga umiiyak pa daw, ganun pag pinag-uusapan yung ganito. And I feel like kaya importante talaga yung mga ganung bagay kasi sabi nila, doon daw talaga tinatanong yung mga difficult questions na kailangan pagdaanan as a couple. Maganda nga siyang avenue kasi kung walang intervention ng third party, parang hindi nyo pa mapag-uusapan yun. So maganda Correct. nga na gawin siyang requirement. And a guided intervention. Mabigat mo. Hindi naman. Pero so much about marriage, lifestyle. Okay, so Ate Faith, in our podcast, we always cap off every episode with our For Here and To Go. I'm sure as someone ba't kinikilig ka? Pinagandaan niya yan. Kasi bawat episodes nyo, may For Here and To Go ako habang Ay, may sarili ka din. May sariling input. Diba? Kaya gusto ko talagang maging kasi Ate Faith. May ganun talaga ako, girl. And I love that kasi yun talaga yung idea ng podcast. Parang maka-trigger, may thought trigger sana na ay, pag-isipan nyo rin tong ganito. So, I love that. Anyway, as I was saying, in every episode, we have our segment which is called For Here and To Go. For Here are our streamlined thoughts about the things or maybe our thoughts, moralities, and values that we would be leaving behind. So, For Here na lang siya. And To Go are those same things na we would take with us along the way. Parang mga learnings natin. Yes. So, Nababaunin sa mga susunod na kabanata ng ating buhay. Ganyan. and with that, let's ask our panauhing pandangan. Ay, wag mo na ako. Nag-iisip pa ako eh. Si Chatty muna. Sige, go. Ala, wait nga, nag-iisip pa rin ako eh. Parang wala akong for here kasi perfect lahat ng sagot ko. Perfect lahat na pinagdaanan mo. Oo, perfect lahat. Actually, personally, sa ganitong discussion, wala akong for here, but siguro, na lang, something na lang na I would love other people to leave behind na sana, ayun nga, wag tayong maging masyadong entitled sa choices ng ibang tao. Leave that, mentality behind, 'di ba? Let them live their life. Kung ikaw, masaya ka sa buhay ng may anak, may pamilya, may sariling pamilya, ganyan.
happy for you. Sige. Go, buhay mo yan eh. Pero ayun, wag sana nating masyadong i-villainize yung mga tao na Who just wanted to who live just their wanted to live their lives. Diba? Ayun yung aking for here. How about you? Ako Bessie? na. Okay. My for here, marriage, lifestyle, and etc. come in different forms. What works for you may not work for the other. Ang importante nga lang naman ay respect. Parang feeling ko very the same lang naman with Charity kung ano yung gustong sabihin ko. And maybe let's leave that behind. Parang hayaan na nating mag-flourish yung mga tao sa mga choices nila na kaya naman nilang panindigan. Yun lang. How about you, ate? Wala nga akong for here kasi nga parang perfect ng answers ko. Totoo na yan. Hindi, Eme. Siguro ang for here ko na lang para din sa mga tao na ayun nga, if this lifestyle doesn't suit you, just be happy for that person. Kasi kung ikaw, ayaw mo rin naman na pakialaman ka ng iba, wag ka na lang din makialam. Just be happy for them. Kasi the world is so cruel na for others. Wag na natin dagdagan. Yun yung sinabi nyo din sa isang podcast nyo, it is okay to be kind kesa maging right. Kasi nga, napaka-cruel na ng mundo para dumagdag ka pa sa iniisip at problema ng iba. Magtutugo na din ba? Okay na muna. Sige, to go. Ano yung to go nyo, guys? Ako nagsabi nung Bikay. Choose ayun. kind, yes. If you're given the choice, To choose right and between being kind and being right. Always just to be kind. Oh. Yes. Ganda nun, girl. Brainy mo talaga. Panoorin mo yun, Wonder. Name ng Wonder. film. Okay. Anyway, okay. Yes. I love that. Let's move forward, I guess, sa to go naman natin. You'd like to start na rin ba, ate? Yung to go... yung to go ko, ayun, hindi muna din. Ikaw muna. Anong to go mo? You know what? Actually, very same din yung to go na naiisip ko. Sige, ikaw muna. Can I go ahead? Yes. And, Do the honor. I feel like yung to go ko is somehow and somewhat the same with what I've said for here. You know, relationships, love, marriages, lifestyle, they come in different terms for different people. But you know what? Relationship thrives in communication. And comprehension. Sabi mo nga sa friendship episode. Relationship thrives in communication, mutual growth, and enjoying your shared journey along the way. So, no matter in what form it is, ang mahalaga yung foundation of love and support nyo with each other is present. And I guess with that, you would be ready and prepared for, you know, life's adventures. How about you guys? Yung to go ko, communication and mutual respect sa isang relasyon para siya mag-work. Kasi ayun, may mga couples na magkaiba talaga yung nakikita nila sa relasyon nila. Merong iba na gusto lang mag-kids, mayroong iba na ayaw pa mag-kids. So ayun, mutual respect at saka yung isa din sa tugo ko na wag tayong matakot pag-usapan yung mga deep questions about the relationships. Kasi yung mga mga sensitive questions sa relasyon. Though syempre tignan mo din muna yung partner mo kasi baka mamaya yung partner mo nafe-feel mo naman na hindi pa talaga siya ready sa mga ganong question. Pero eventually, pag matured na yung relationship nyo, kailangan, huwag kayong matakot na pag-usapan yun kasi that would benefit also the relationship you had with your partner. So, ayun. Yun to go Yeah, I love that. What's your to go, bestie? My to go. Actually, hindi ko pala siya na-mention kanina kasi parang hindi din siya natanong. Tatawa ako talaga pinipeg mo natin. Before kasi, ang mentality ko talaga is ayoko talaga mag-anak. Kasi hindi ko pa talaga kaya bumuhay ng isang tao. Meron akong guilt before kasi nga we were raised as diba? As Catholic children, ganyan, children of the church, ganyan. Na talagang ine-encourage ang pagiging mother, ganyan. Nung mas bata pa ako talaga, pumapasok sa akin yung
sinasabi ng ibang tao na ang selfish mo. I recently just came across an Instagram reel. Nagtanong siya dun sa speaker. Sabi niya, am I a bad person for not wanting to have a child? Is it like so selfish of me to think of me first, like prioritize myself over whatever it is that is expected of me? Tapos sabi nung parang mentor, the fact that you're thinking kung magiging mabuting magulang ka ba is already a solid proof that you're gonna be a great mother. And parang naging siya sa akin, naging closure sa akin sa ganong guilt na parang kung may be a great mom. Hindi naman. Pero like kung meron din na mga other people out there na may ganong same struggle internally, just know na the fact that you're thinking about and worrying about kung magiging mabuting magulang ka ba o hindi is proof enough that you're gonna be a great one. Ayun yung tago ko. I love that too, bestie. Ako, I just wanted to say na I really enjoyed this episode. Yes. Ikaw ba? Na-enjoy mo ba? Sulit bang pagdayo? Yes! At gusto ko lang din magpasalamat. It is really such an honor to be in this podcast. Kasi talagang pangarap ko to, guys. I'm a fan of this podcast. Talagang pinapanood ko to sa office. Like, hindi man every Tuesday, bestie, pero every Wednesday. Kasi nga, medyo sleeping time na paantok levels. Sige. Na Next season namin would be called Take Out Wednesdays. Please. Accommodate sa body clock mo. At agahan yung pag-upload. Thank you for having me. Kahit medyo alam mo yun, hindi naman tayo masyadong maraming alam about the topic. Ganda-gandahan lang naman but yung very, natin. very insightful. Yes. Yung mga thoughts na ibinahagi mo. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. Thank you, Mr. Perfectly Fine and Miss Carla Estrada. Thank you, Miss Elsa Manaloto, for gracing our show. Hindi ko kakatong part na magbardagulan kayo dyan. Ay, Mr. Donnie Pangilinan, thank you so much for having Thanks, me Nadine. here. Tayong dalawa lang nag-angat. Hindi mo Alugi ako. Ba't ganon? Ba't ganon? Bunot ako sa episode na to. True. Kayo lang nag-enjoy. Hindi ka nag-enjoy. Charot. Siya. That being said, see you next Tuesday, bestie. See you next Tuesday. And See you when I see you, ate. See you next... I will see you next Tuesday Kasi sa mananood podcast. ka. Mananood ako. Okay, sige. Yeah. Bye!